Kamakailan lang ay napaulat na nakapagpadala na nga ang United States ng tinatayang nasa 100 bilang ng mga massive bomb o yung mas kilala sa tawag na mga BLU-109 bunker busters magmula pa noong October 7 kasabay ng pag-uumpisa ng pakikidigma ng Israel laban sa mga teroristang grupo ng Hamas. Napakahalagang bagay ng sandatang nabanggit lalo pat sa kapabilidad nito na kayang mag-penetrate o tumagos sa mga makakapal na konkretong gusali na siya namang pinagkukublihan ng mga Hamas ay tiyak talagang malaki ang maitutulong niyon para pa rin naman sa IDF upang mas mapadali nga nilang malipol ang kanilang mga katunggaling grupo. Pero puwera pa dito ay base sa latest shipment ng naturang armas ay may kasama din itong nasa 15,000 units ng iba't iba pang varieties ng mga bomba. Idagdag na rin ang 57,000 piraso ng mga artillery shells na kabilang pa rin sa ipinadala sa Israel sa pamamagitan ng US Air Force C-17 cargo planes. Subalit sa bidyong ito ay atin ngang ipopokus ang pagtatalakay kung gaano nga ba talaga kalakas ang mga bunker buster bomb ng Amerika at paano ito lubos na makakatulong para sa puwersa ng mga Israelita. Tara mga ka-new tops, idedetalye natin yan sa video na ito. Hindi nalingid sa karamihan o sa buong mundo na sa nangyayari ngayong giyera sa pagitan ng Hamas at ng IDF ay medyo nagiging komplikado ang operasyon lalo pat sa kasalukuyan ay meron ngang malaking underground tunnel network ang teroristang grupo na siya ngang nag-ooperate sa kailaliman ng teritoryo ng Gaza. Matatandaan noong pang year 2021 ay inamin na ng pamunuan ng Hamas na sila nga ay gumawa ng tunnel na nasa sukat na 500 kilometers o katumbas nga ng 311 miles sa mismong ilalim ng kalupaan ng Gaza. At bagamat hindi sigurado at medyo malabo ang detalye para naman malaman kung accurate ang sukat na ibinunyag ng grupo, ay kung sakaling ito naman ay totoo, ay maihahalin tulad ang lawak ng sinasabing underground tunnel sa mahigit kalahati ang sukat ng ngayon subway system na nasa lugar naman ng New York. Pero muli nga nating uulitin na kahit accurate man o hindi ang detalyeng ibinunyag ng armadong grupo patungkol sa binuo nilang tunnel network ay lubha pa rin itong kabahabahala sa sinumang kanilang makakairingan. Lalo pat medyo masalimuo talaga ang kailangang mga paraan upang lubusan ngang masira o ma-disable ang estrukturang i-develop ng Hamas sa ilalim ng lupa. Bago pa man ang konsepto ng pagpapadaloy ng tubig para punuin ang tunnel ay noon pa ngang 2005 ay nauna nang mag-request ang Israel sa US para nga sila ay madeliveran sana ng mga bombang tinatawag namang GBU-28 hard target penetrators. Subalit bagamat hindi pinagbigyan ng nooy administration ni former US President George W. Bush ang pagdideliver para sa nasambit na sandata ay natuloy din naman ito at sekretong naipadala sa Israel noong year 2009 nang umupo naman sa pwesto ang dati ding naging Pangulo ng Amerika na si Barack Obama. Ang GBU-28 hard target penetrator na naunang naiprovide sa Israel ay isang ang 5,000 pounds na bomba at medyo mas doble ang bigat nito kaysa sa una nating nabanggit kanina na mga BLU-109 na siya namang kasalukuyang ipinadala ng mga kano para pa rin sa Tel Aviv. Base sa ating pagsasaliksik ay ang kamakailang bomba na idiniliver sa Israel o itong ang BLU-109 bunker buster ay mas magaan ang dalang load sapagkat tumitimbang lamang ito ng 2,000 pounds kung ikukumpara nga sa mas mabigat na 5,000 pounds ng mas naunang mga GBU-28 bomb. Siyempre dahil nga sa mas magaan ay mas mura din ng doble ang mga BLU-109 kesa sa dating mas mahal at nauna nilang ginagamit na mga armas. Pero sa kabila ng medyo nabawasan itong load capacity ay hindi pa rin naman nawala ang kahusayan ng bombang ito lalo na sa aspeto bilang ang pagiging hard penetration bomb. Hindi naman kasi nawala sa kakayahan ng mga BLU-109 ang kapabilidad na kung saan ay matagumpay muna itong papasok patungo sa makakapal na konkretong gusali ng kanilang mga kalaban pagkatapos ay doon na nga ito sa kalamang sasabog ng lubusan.
Tinatayang kayang-kayang tumagos ng mga BLU-109 laban sa mga reinforced concrete na may sukat ng hanggang sa 4 hanggang 6 na talampakang kapal na di nga hamak na mas lamang na lamang kaysa naman sa 3 talampakan o 3 feet lamang na kapal na kaya lamang tagusin ng mga small diameter bomb. Sa ngayon ay ang sandata ding ito ang isa sa mga nasa arsenal sa kasalukuyan ng mga bansang kaalyado ng US tulad ng Air Force ng Australia, Belgium at Canada, gayon din ng nasyon ng Denmark, France at Germany at maging ng ilan pa sa mga bansa sa Middle East tulad na lamang ng Pakistan at ng Kingdom of Saudi Arabia. Sa sitwasyon at medyo komplikadong kampanya ng IDF para pulbusin ang kanilang kaalitan ay tiyak at sigurado ngang ang mga bunker buster bomb na ito ng United States ang isa nga sa kanilang pinakaipambibira sa mga tunnels na siyang ginagamit ng Hamas. Iyon nga lang ay dahil sa mismong ilalim pa ng mga populated area ng Gaza, mismong nakapwesto ang mga underground network na ito ay maaari talagang medyo marami at hindi maiiwasang magkaroon ng maraming casualties sa panig naman ng ilang mga inosente at sibilyang mga Palestino. Pero bago nga nito ay sinabi ng Estados Unidos na ilang beses na rin nilang pinaalalahanan ang panig ng Israel para tiyaking malimitahan ang madadamay na mga sibilyan. Kung kaya't sa ngayon ay nasa kamay na lang talaga ng puwersa ng IDF kung paano nila maingat na gagamitin ang naturang pambutas na mga sandata. Kung sa bagay, bagamat may ilang limitasyon pa din, ay masasabi ngang sa kasalukuyan ay medyo may pinanghahawakan na ring mahusay na intelligence ang mga Israelita kaugnay sa mga tunnel network ng mga Hamas. Kung kaya't kung sasabayan pa nila ito ng masinsinan at maingat na paggamit sa mga BLU-109 bomb, ay tiyak nga talagang sa 100 piraso na hawak nila ngayong unit na mga ito ay maaari ngang maging sobra o sapat na ang mga iyon para nga malipol o di kaya'y lubhang pahinain panglalo ang natitirang puwersa ng grupo ng mga Hamas.